Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel for test video. Sa Suzuki Radial 50 ay bibigyan ko idea kung paano mag-convert ng 4-pin CDI. Ang nangyari sa kanyang motor guys ay bigla daw nawala ang kuryente at hindi siya makahanap ng CDI sa bayan. Dalawang beses na siya nag-attempt, nagpalit ng CDI pero wala pa rin kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire. Before simulan ng kanyang trabaho ay siyempre huwag kalimutan i-shoutout ang owner. Yun, shoutout boss, maraming salamat. So ayan, i-kickstart natin ang kanyang motor at tanggalin natin ang kanyang spark plug cap para makita natin kung meron bang output o wala mismo sa kanyang tension wire. Kasi sila na DIY guys, no, na nagtroubleshoot sa kanyang motor. Pero sumurrender sila kasi hindi nila mapalabas ang kurente sa kanyang tension wire. Kaya kickstart na natin. So yung confirm na walang kurente na lumalabas sa kanyang tension wire. Lipat na tayo sa kanyang CDI. Sa kanyang CDI is meron tayong makikitang socket na nakatouch. Pindutin natin ang kanyang socket at matatanggal na yan. Sa kanyang socket is meron tayong makikita ang yellow na plastic sa gitna. So tanggalin natin yan para ma-check natin ang kanyang supply, yung positive, yung pulser at ang kanyang ground. Sa socket ng kanyang CDI is meron tayong 5 wire na makikita guys, no. Iba't ibang kulay po ang wire na yan. May isang kulay, may 2 kulay bawat wire. Ang wire na makita nyo dyan ay kulay orange, green white, black white, blue white at saka white blue. So yan po ang mga wire na makita nyo sa kanyang CDI. So ang kulay orange na yan po ay positive accessory ng ating CDI. Ang supply na nagaling sa ating electrical harness. Yung green white naman ay ang pulser. Yung black white naman ay ang body ground o ground connection natin sa ating electrical harness. Yung blue white naman ay yung RPM sa kanyang dashboard. At ang white blue na malaki na wire ay ang connection sa kanyang ignition coil. Before tayo mag-convert ng 4-pin CDI, i-check mo natin yung mga linya guys, no, kung meron ba itong supply o wala. Kasi walang ang kurenting lumabas sa kanyang tension wire. To make sure talaga na kompleto ang 4 na wire na ililipat natin sa ating 4-pin CDI, kailangan i-check mo natin siya. So na natin i-check ang kulay orange, no. Yan po ay ang positive accessory. Dapat umilaw ang ating valve tester. So yun nga, umilaw ang ating valve tester, ibig sabihin may supply na positive sa kanyang socket. So next natin i-check guys ang kanyang pulser at ang kanyang ground. So kapag mayroong response ang ating multi-tester o digital tester, kapag nilagyan natin ang ating test rod sa ground at saka yung sa green-white ng halogan na okay ang dalawang supply na yan, meron siyang laman. So gagamit muna tayo ng multi-tester guys. Isa-set mo natin siya sa times 1 na resistance, no? Kahit magkabaliktad natin test rod ay pwede kasi ang atin lang is makuha natin yung laman ng kanyang pulser. Yung green white at saka yung black white sa gitna. So usually kapag mga oil bath type is nasa mga 200 plus ang ating resistance guys, no. Yung mga design na nakababad sa oil ang ating stator. So kahit magkabaliktad yung test rod guys, okay lang, walang problema as long as makukuha natin ang resistance na lumalabas sa kanyang pickup coil. Ang isa naman ay sa green white, ang isa naman ay sa black white. So meron siya 200 plus na resistance ng halaga na okay ang supply ng ating pickup coil. Yung green white naman na sa kanyang linya nating ignition coil guys ay na-check na rin yan, no? Kaya lang hindi ko napakita sa inyo ang kanyang continuity. Importante is na-share ko sa inyo guys na na-check na yung linya ng ating ignition coil. So ibig sabihin, okay ang 4 na linya na pagkabitan natin sa ating i-convert na 4-pin CDI. Wow! So meron siyang isang linya na sobra guys, no, yung blue-white na maliit na wire. Yan po ay connection sa ating dashboard. So ang next natin gawin ay babalatan na natin ang kanyang harness para may tap na natin ang kanyang 4 pins na CDI. Siyempre guys, di mo natin tanggalin ang kanyang original socket, no. Basta makahanap si Busing ng stock original na CDI. So ito na yung ipapalit natin na CDI guys. Yan po ay 4 pins, no. So yan po ay pwede sa Rossi, pwede sa Skygo o kahit anong mga motor na pwede natin i-convert ng 4-pin CDI. Siyempre, para magawa natin ang trabaho yan, kailangan natin maghanap ng socket din na 4 pins guys, nakapareha. So ito na yung socket na sinabi ko, no. Dapat magka-coincide ang dalawang yan para mas katuparan natin ang plano natin mag-convert ng 4-pin CDI. So ganito po ang position na pag-convert guys, ha. Sa ibaba na bahagi sa left side ng kanyang CDI is ang ating positive accessory. Sa ibabaw naman sa left side ng ating bahagi ng CDI ay ignition coil. Ang katabi naman niya sa ibabaw na bahagi sa right side ay ang kanyang pulser. At ang ibabaw na bahagi ibaba sa right side na bahagi ay ang ating ground connection. So yan po ang magiging connection natin sa
gagawin natin pag-convert sa kanyang electrical harness. So, nahin natin ikabit ang kanyang positive accessories, which is nakapaboro sa left side na bahagi sa ibaba, guys. Kulay orange po ang pagkabitan ng ating magiging positive accessory ng ating socket. So, nakabit na natin sa guys, no? Depende rin sa inyo kung gusto nyong ihinang o hindi. Mas maganda kapag napalabas yun na ang kuryente at napaandar nyo ng kanyang motor, mas maigi is i-review nyo ang trabaho tapos ihinang nyo. To make sure na hindi siya magkaroon ng loss of connection. So, lagyan na natin ng electrical tape. Ang next na natin babalatan guys ay ang kanyang pulser nga green-white, which is nakapaboro sa right side na bahagi natin sila sa ibabaw. So, yun po ang kanyang posisyon. Green-white po yan. Yan po ang ating pick-up coil. Siyempre, kung ikaw bago pa sa channel, kung sa tingin mong video ito na ginawa ko ay malaking tulong sa pagresolba sa iyong motorsiklo, ay naman ito mag-like at subscribe at mag-follow na sa ating Facebook page kapag sa Facebook page ka nakapanood. Yun guys, oh, sa right side na bahagi sa ibabaw, no, yan po ang magiging pulser natin. Dapat po tama lahat po ang ating pagkabit, bawat linya sa ating pag-conversion. Kasi once po nagkabaliktad yung isa sa mga linya na niya guys, asahan nyo, wala pong kuryente na lalabas sa inyong tension wire. Dapat po, sakto po at tama ang ating pag-convert ng ating 4-pin CDI. So yan, nakabit na natin ang ating pulser. Next na natin ikabit guys ang kanyang ignition coil, which is yung kulay pula na wire na yan. At ikabit natin yan sa kanyang white-blue na wire. Yan, yung kulay pula na yan. Yan po ay ating magiging ignition coil. So malaki po ang wire ng white-blue sa ating harness guys, no? Kasi dinesign talaga yan ng engineer kasi para hindi talaga sa basta-basta masusunog at masisira sa loob nating electrical harness. So, yan po ang purpose kung bakit sa 5 wire na yan is siya po ang pinakamalaki. Kasi napaka-importante po ang kanyang contribution sa ating ignition system. Kasi dyan po lumalabas yung kuryente na galing sa ating CDI papunta sa ating tension wire. So yun, kabit na natin guys. At lagyan na rin natin ng electrical tape. Ang last na natin kabit guys ay ang kanyang ground, no, o body ground. Sa right side na bahagi sa ibaba. Yun. So, ang kulay na wire pagkabitan natin dyan is yung black-white. Yan na lang ang kulang para mai-convert na natin siya ng 4-pin CDI. Para may palabas na rin natin ang kuryente sa kanyang tension wire guys. At syempre kung tama bang ating pag-convert ng 4-pin CDI sa kanyang motorsiklo. Ito po ay pansamantala lang guys, na pwede pansamantala, pwede rin pang matagalan. Depende rin sa inyo. Kung wala talaga kayong mahanap na stock o original na CDI na compatible sa kanyang electrical harness. Ito po ay nakadepende sa version ng ating motor guys, no? Pero kapag nag-click naman sa okay ang kanyang RPM o takbo ng kanyang motor, pwede rin itong pang matagalan. Pero kung gusto niyo talaga yung malakas ang output ng inyong motor at syempre malakas ang sipa ng takbo ng inyong motor guys, ay try nyo talagang maghanap ng stock na CDI. Kasi hindi po natin makukuha ang expectation ng lakas ng kanyang motor sa pag-convert ng kanyang 4-pin CDI. Ginawa natin ito video guys, kasakaling wala talaga tayong mahanap na stock na CDI. Importante is mapatakbo lang natin ang ating motor at siyempre mapakinabangan na rin natin. So yun, nakompleto na rin natin ng 4. Meron siyang sobrang isa na blue-white. Yan po ay ang kanyang RPM na connection sa ating dashboard. Pwede nyo ikabit sa kanyang pulser or sa ignition coil as long as saan komportable at gagana ang ating RPM sa ating dashboard guys. So yun, kabit na natin ang ating CDI guys. Para ma-check na rin natin kung meron bang nalabas o wala magiging palpak ba ang ating trabaho. So yan, nilagay natin sa tamang kalalagyan ang ating CDI para hindi siya mahulog at magkaroon ng lost connection sa terminal ng kanyang socket. So medyo nahirapan tayo makahanap ng position guys. So dito natin ilagay sa kanyang footrest. Basta double check nyo lang pagka-top guys, so kung sakaling walang kuryente na labas sa kanyang CDI. Usually meron talaga yan kapag maganda ang pag-connect nyo at pag-convert. So ngayon, punta tayo sa tension wire para ma-check na rin natin ang ating tension wire kung meron bang lalabas na kuryente o wala. At para mapaandar natin ang kanyang motor. At kung nagiging successful ba ang ating pag-convert. So natin kanyang susi. Lagyan natin sa body ground ang ating tension wire na may kuryente. So yun guys, meron ng kuryente, no? Klarong-klaro. Wow! Yan ang mahina ang padjak ng ating customer. Pero at least nakita natin na meron ng spark sa kanyang ground. Kaya ibalik na natin ang kanyang
spark plug cut para mapaandaran natin ang kanyang motor. Yan na lang ang kulang guys. Kung naging successful ba ang ating pagkabit ng ating 4-pin CDI. Kami na silang shop na pinuntahan sa bayan guys, no? At yanes ang mga CDI. Wala talagang kuryente na lumalabas sa kanyang CDI guys. So ngayon, pumunta siya sa ating shop. Tayo daw ang makapaandar at makapalabas sa kuryente ng kanyang tension wire. Kaya kickstart natin ang kanyang motor guys. Let's go! Ikos na. Patandong. You know, umandar na siya, no? Oh my God! Wow! Maganda naman po ang kanyang pwersa. Kaya ayos ang pagkabit natin sa kanyang CDI. Yan, shout out sa ating owner na isa at ang kanyang isa. So yun guys, no, kapag hindi kayo nakahanap ng stock original CDI na kanyang motor, try nyo i-convert ng 4-pin CDI. At ito lang bilhin nyo guys. Okay. Lifan, 4 pins. Sa kalam. Yun. Charge sa laan. Charge ko na sa lubag. Patayin natin ang kanyang motor. At pandarin natin ulit kung hindi ba sa hard starting. Yun know, umandar agad siya guys, no? Yahoo! Yun no, sa araw na ito, sana may natunan namin kayo. Maraming salamat. See you sa aking next video. Ride safe. God bless. At syempre, huwag natin kalimutan i-shoutout ang ating napakasipag na mekaniko. Ayos.